Mga kababayan, isa sa pinakamabigat at matagal na nating kinakaharap na hamon bilang bansa ay ang pagpapalakas ng kakayahan ng ating sandatahang lakas. Alam nating hindi ito madali o mabilis na proseso. Ang isa sa pangunahing hadlang ay ang kakulangan natin ng pondo para makabili ng makabagong armas, kagamitan, sasakyan, at teknolohiyang pangmilitar. Bilang umuunlad na bansa, kailangang pag-isipang mabuti kung paano ay lalaan ang kaban ng bayan. Kaya naman madalas tayong humahanap ng mga pagkakataon at ugnayan sa ibang bansa upang matugunan ang ating mga pangangailangang panseguridad. At ngayon, mayroon na tayong magandang balita na maaaring magpabilis ng lahat ng ating mga plano. Sa wakas, tila nagbubukas na ang pinto para makuha natin ang mga dekalidad na kagamitang matagal na nating inaasam. Pero bago natin talakayin ng mas malalim, huwag kalimutang i-click ang like at mag-subscribe. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang patuloy tayong makapaghatid ng mahahalagang impormasyon. Maraming salamat po, mga kababayan. Sa mahabang panahon, hindi lang tayo kundi pati buong mundo ay nakabantay sa mga patakaran ng Japan pagdating sa depensa. Kilala sila bilang isa sa pinakamagaling pagdating sa teknolohiya at pagmamanupaktura, lalo na sa mga kagamitang pangseguridad. Ngunit matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagpatupad sila ng mahigpit na mga batas na naglilimita sa pagluluwas o pagbebenta ng mga armas at kagamitang militar sa ibang bansa. Ito ay bahagi ng kanilang pangako na hindi na muling gagamitin ang kanilang kakayahan para magdulot ng gulo o pananakop. Ngayon, nagbago na ang lahat. Opisyal nang binago ng gobyerno ng Japan ang kanilang mga alituntunin, kabilang na ang pagluwag ng paglilipat ng mga kagamitang pandepensa, kasama na ang mga tinatawag na lethal weapons o mga armas na may kakayahang magdulot ng pinsala. Ito ay isang makasaysayang hakbang na inaasahang magbabago ng takbo ng seguridad hindi lang sa kanilang bansa kundi pati sa ugnayan nila sa mga kaalyado tulad ng Pilipinas. Dahil sa pagbabagong ito, mayroon na tayong karapatan at kakayahang makuha at gamitin ang mga makabagong armas at kagamitang militar mula sa Japan. Ito ay ayon sa anunsyo ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong Martes 21 ng Abril taong 2026. Ang pagbabago ay nakasaad sa dokumentong Review of the Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology at ang mga implementation guidelines na inilabas ng Japan. Dito, inalis na ang mga matagal ng paghihigpit na pumipigil sa pagpapalitan ng mga kagamitang pangmilitar. Ayon kay Kalihim Teodoro, napakalaking oportunidad nito para sa ating bansa, na magkaroon tayo ng akses sa mga kagamitang may pinakamataas na kalidad, matibay, at subok na ang kahusayan. Kaya madali nang makapag-request ang Pilipinas ng iba't ibang uri ng weapons, tulad ng air defense missile, surface-to-surface missiles, mga barkong pandigma, at marami pang iba. Madali rin kasing kausap ang Japan, kung saan marami na silang mga tulong na ibinigay sa atin ng walang bayad. Kaya pag mapabilis natin ang pagkakaroon natin ng mas maraming armas, lalakas na rin ang ating kakayahang na ipagtanggol ang ating teritoryo, soberanya, at ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ang pagpalakas ng hukbong sandatahang lakas natin ay magsisilbing paalala sa ibang bansa na dapat igalang nila ang kung ano ang atin. Mahalaga rin ito dahil pinapatibay nito ang ating karapatan bilang malayang bansa. Sa pamamagitan ng mga kagamitang ito, mas maipagtatanggol natin ang ating mga karapatan na nakasaad sa ilalim ng internasyonal na batas. Kapag matibay ang ating depensa, mas malakas din ang ating tinig kapag nakikipag-usap tayo tungkol sa mga isyong teritorial at pambansang kapakanan. Hindi rin may kakaila na ito ay bunga ng matibay na samahan natin sa Japan. Bukod sa tulong militar, malaki rin ang naitulong nila sa atin sa pamamagitan ng official security assistance at agarang suporta tuwing tayo ay tinatamaan ng mga kalamidad. Dahil dito, tiyak na magpapatuloy pa ang ating magandang ugnayan sa madarating na panahon, hindi lang para sa kapakinabangan ng ating dalawang bansa, kundi para rin sa kapayapaan at katatagan ng buong rehiyon ng Asya-Pasipiko. Sa mga susunod na araw, inaasahan din ang mahalagang pagpupulong sa pagitan ng ating mga kinatawan at ng Japanese Defense Minister na si Shinjiro Koizumi. Layunin nitong pagtibayin pa ang mga kasunduan at mekanismo na magpapabilis at magpapalakas ng ating kooperasyon. Bagamat pinaluwag na ang mga patakaran, mayroon pa ring mga alituntunin na sinusunod upang masiguro na ang mga kagamitan ay gagamitin lamang para sa tama at legal na layunin.
Ipinagbabawal pa rin ang pagluluwas ng armas sa mga bansang nasa gitna ng digmaan, ngunit mayroong probisyon para sa espesyal na pahintulot kung ito ay para sa seguridad ng Japan at ng kanilang mga kaalyado, kabilang na ang Pilipinas. Kaya malinaw na ngayon na ang pangarap nating mapalakas ang ating sandatahang lakas ay mas abot kamay na kaysa dati. Ang mga dating hadlang ay unti-unti nang nawawala, at sa tulong ng Japan, mas mapapabilis na ang ating pag-unlad sa depensa. Ang pagkakaroon ng mas mahuhusay na armas at kagamitan ay hindi tungkol sa pagpapakita ng kapangyarihan, ito ay tungkol sa pagtataguyod ng kapayapaan. Kapag handa at may kakayahan tayong ipagtanggol ang sarili, mas nananatiling payapa at matatag ang ating paligid. Ito ang mahalagang balitang nais nating ibahagi sa inyo ngayong araw. Sana ay nadagdagan ang inyong kaalaman at pag-unawa. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Muli, maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli, mabuhay ang sambayanang Pilipino.